Mga kaibigan, mga kababayan, pag-uusapan po natin itong 35 na Davao City Police, no, na natanggal po sa pwesto. Sila po ay na-relieve sa pwesto dahil nga po sa pagkamatay ng 7 drug suspects. Kasama po dyan yung kanilang hepe, no, na si Police Colonel Richard Badang. Ayon po kasi sa ulat, aside dito kay Badang, meron pong 11 station commander at 23 police no, na na alis po sa kanilang posisyon. Yung hakbang po na yan ng Police Regional Office 11 lumabas po, no, naitupad dahil nga po dito sa investigasyon sa 7 tao na napatay po dahil sa anti-illegal drugs operation noong Marso 23 hanggang 26 taong kasalukuyan na 2024 sa isa pong panayam ng kay Brigadier General Aligre Martinez. Ito po yung direktor ng PRO 11. Sinabi niya na ito po yung kanyang inaksyonan, no, dahil sa rekomendasyon na rin po ng RIAS, no, yung Regional Internal Affairs Service, na gumawa po ng naturang pag-iimbestiga dito po sa mga nasabing pulis at ipinatupad lamang ito para naman po maging parehas yung sinasabi pong pag-iimbestiga. Ayon po sa rekomendasyon ng RIAS, sabi ni Colonel, bilang ako naman na disciplinary authority, nakita ko naman ang kanilang recommendation, may ground naman. So, kaya siya po ay, kanya po itong ipinatupad. Yung ayon pa po dito sa spokesperson ng Police Regional Office 11 na si Police Major Catherine De La Rey, sinabi niya na relieve ng order ng RIAS makakatiyak daw po, no, para upang tiyakin ang pagiging independent at pagiging credible ng naturang investigasyon. At mga kaibigan, yung sabi naman po dito, ito namang bagong hepe ngayon ng PRO 11 ay si Police Colonel Rolindo Sugilion. Siya na po ngayon ang caretaker pansamantala ng Davao, no? So, mga kaibigan, ito po'y pagpapakita din na talagang ang politika o ang kapangyarihan ay hindi po absolute, no? So, it's either, mga kaibigan, pumasok sa isip mo o sa ulo mo kung ikaw ay isang politiko, na untouchable ka. Di ba? May mga politiko kasing siyempre naisip nila na nito mga nagdaang panahon, untouchable sila. Di ba? May mga ganun po talaga Iniisip nila kasi mga parang siyempre, 'di ba? Iba yung iba yung dating nung naging presidente ka. 'Di ba? So parang akala nila untouchable na sila. Ngayon, may katapusan po kasi ang lahat. 'Di ba? May katapusan 'yan. Ngayon, mga kaibigan, dalawa lang 'yan. Yung pwedeng kumagat sa iyo, pwedeng sasakmalin ka rin ng pangil ng batas. It's either dalawa lang ang pwedeng magpatupad niyan, kalaban sa politika o tamang pagpapatupad, no? Ngayon, kung ang pumalit sa iyo ay makikipagpataasan ka ng ihi bilang isang politiko, yayariin ka. Ang politika ganun Ang politika, mga kaibigan, ay yung chain of command na kailangan minsan magpakaaso ka. Ganun talaga yun. Di ba? Katulad nito, this is just my own opinion and observation, di ba? And my conspiracy theory. Di ba? Itong Duterte, umaasta kasi siyang attack dog ng sarili niya. Di ba? Parang sinasabi kasi nitong
ito walang kinalaman to sa Duterte, yung issue na to. Pero mga kaibigan, kung ang Duterte nasa posisyon ngayon at bata nila itong pulis na ito, hinding-hindi ito matitibag. Maniwala kayo? Kung presidente ito, mga kaibigan, si Digong ngayon, kung paborito ito ng mga Duterte, hindi ito matitibag. Remember Las Cañas, yung kanilang mga pulis na nasa Davao? Di ba? Kahit anong gawin nyo dyan, kung paborito ka, hindi ka matitibag. So, yun yung kaya ko nasabi yan. Kasi mga kaibigan, yun yung gusto kong i-point out na hindi absolute ang power. Di ba? Yan ang kagandahan mga kaibigan. Kung meron po tayong saligang batas o yung ating mother law na which is yung konstitusyon. Kaya marami pong nagtatangka, mga kaibigan, na baguhin ang konstitusyon dahil po sa kanilang pansariling interest. Marami pong may gustong baguhin ng konstitusyon. Halos lahat ng politikong maupo diyan, gusto po nilang babaguhin yan Kasi nag-iisip sila kung papaano mapapabor sa kanila. Di ba? Kaya nga galit si Duterte, mga kaibigan, kasi ang kinakatakot niya, baka bukas makalawa, mapalitan ng konstitusyon at paborito sa mga Marcos at hindi na umalis. Di ba? Kaya nagwawala ang Duterte. Nagwawala siya. Kasi baka tuwing Marcos ang uupo, ini-interest nilang palitan. Whereas mga kaibigan, itong play ng Duterte, may own opinion gusto nila sakyan yung 1987 Constitution kasi nabababoy nila yan Di ba? May mga bahagi ng ating saligang batas na binabali naman ni Duterte. Sinong susunod? Kasi nga, executive power siya. Kung siya ang executive power, nandyan yung mga batas. Nandyan yung bawal ito, bawal yun. Pero, sino magpapatupad? Kasi sakop ng executive power niya. So, ibig sabihin, ang Duterte, gusto nila sila maging presidente. Kasi kaya nilang baliin lahat yan. Hindi nila papalitan basta-basta ang konstitusyon kasi kaya naman nilang bali-baliin. Di ba? Now, umahanap sila ng tiyempo, mga kaibigan, na baka sila ang makapagpalit niyang konstitusyon na yan. So, that is how important yung mailagay ka sa supreme seat of power. Di ba? And na protected ng ating konstitusyon. Going back sa mga pulis na ito, mga kaibigan, kung walang kinalaman itong mga pulis na ito, doon po sa naturang operasyon, katulad po halimbawa ng mga ikinakanta sa atin nung mga dating miyembro ng Davao Death Squad na sila Arturo Las Cañas, wala silang kinalaman, sumusunod sila Ngayon, tanggal sila mga kaibigan. Di ba? Relieve. Kapag napatunayan na may pag-abuso dyan, mawawala yung mga benepisyo nila, hindi sila ma-reinstate. Di ba? Sino ngayon, paano sila ngayon mabubuhay? Di ba? Kaya ko to sinasabi sa inyo kung bakit, mga kaibigan, kung bakit ayoko yung ating sistema. Dahil po, kung titingnan nyo, yung mga pulis, pwede po silang maging disente. Pwede silang gumawa na maging independent sila. Ang problema, mga kaibigan, itong sarili nating mga politiko, pag nananalo yan, mga kaibigan, wala pong perfect kasi na sistema Hindi perfecto lahat ng sistema sa mundo kahit sa ang gobyerno ka pumunta. Walang ganon. So, pag nananalo, binabali ang batas. Binabali. Di ba? May mga mabubuting pulis, naniniwala ako dyan. Kasi sabi ko nga sa inyo, lahat kaming magkakaklase,
lalo na sa una naming brotherhood ng high school, lahat kami plano namin maging pulis. Pulis talaga. Si Robin Padilla, kalalaya pa lang yan. Kasabayan namin yan doon sa PCCR, sa Santa Cruz, sa Philippine College of Criminology. Doon kami lahat dapat pupunta. Sabi ko, naku, delikado ako dito kasi yung PCCR Santa Cruz na yan, syempre, Maynila yan. Diba? Siguro mukhang hindi talaga ako inadya doon dahil kasi mga ano dyan mga patayan din nung araw pa diba? Estudyante lang, nagsasaksakan, no? Ngayon, going back mga kaibigan, may mga pulis talagang gustong gumanap lang ng kanilang tungkulin. Chain of command, hindi mo pwedeng baliin. Pag inutos ni Kernel, susunod ka. Ngayon mga kaibigan, kapag bumagsak ang isa, babagsak kayong lahat. Diba? Kapag ikaw ay bumalikwas dyan, bumaliktad, yan ang pangit sa sistema natin na kasalukuyan. Mapapatay ka. Maniwala kayo sa akin? Katulad na lang mag-aral ka ng pagmimilitary o ng pagpupulis, papatayin ka sa hazing. Papatayin ka sa hazing mga kaibigan. Di ba? Papatayin ka sa hazing pa lang. Pag kumalas ka dyan sa brotherhood, patay ka. So, ito ngayon, yung sinasabi ko na hindi magawa ng pulis ang dapat niyang tungkulin. Di ba? Ang pulis, kung bibigyan natin siya ng independence, mga kaibigan, ang pulis, mga kaibigan, kaya niyang humuli direkta ng politiko. Walang palakasan. Kung ipapatupad natin ang tamang sistema, ang proseso, ng yung hindi nabibili ang sistema, kaya niyang humuli kahit PO1, kaya niyang arestuin mayor. Kaya niyang umaresto kahit senador. Ang problema, arestuin mo PO1. Pagdating doon sa regional, halimbawa, naikulong mo, areglo na. Di ba? Yun yung sinasabi kong wala pong total independence yung isang kawawang ordinaryong pulis. Wala. Dahil meron pong chain of command. Ngayon, pagdating sa politika, matatanggal yung amo niya, yan, halimbawa, conspiracy theory, may own opinion, wala pong magawa ang Duterte. Mga kaibigan, hindi na makapalag si pulis, halimbawa, na sabihin niya, sumunod lang kami sa utos ng Duterte. Hindi niya magawa yun. Di ba? Kasi madadali siya. Di ba? Madadali siya, hindi niya magawa. Di ba? So, mag-iintay siya ulit na maghimala na magkaroon ng makapangyarihang Duterte. And this is just my own, conspiracy theory. In my own opinion. Di ba? Yan yung nakikita ko dyan. So, itong 7 na ito, na drug suspect na napatay, mga kaibigan, maniwala ka na isang ordinaryong pulis papatay ng basta-bastang drug suspect? 7 yan, mga kaibigan. Ibig sabihin nito, mga kaibigan, kaya yung itong RIAS, yung Internal Affairs ng PNP, kaya sila nagkandak ng ganyan kasi diretsuhin na natin. That is a summary execution. Mga kaibigan, merong dito. 7 yan Hindi po yan nangyari na isang tao lang sa loob ng isang, di ba? O 7 tao sa loob ng isang taon. Di ba? Meron pong pattern. Ibig sabihin, may sindikato po ditong masasagasaan, my friends. Kasi pumatay ng 7, ibig sabihin, in-execute yung 7. Di ba? Hindi, ito nagiging advanced tayo, pero sasabihin ko na sa inyo, maniniwala ka, 7 sabay-sabay, papatayin mong drug suspect? Di ba? Ba't ka papatayin ng 7? Di ba? Ibig sabihin, nilinis yon mga kaibigan.
para walang makakibo. Nilinis yun. Hindi lang basta tong sasabihin natin na dahil para gustong malinis yung Davao, di ba? Sasabihin, magiging matatakot ang mga adik. Hindi. Mga kaibigan, para sa akin, in my own conspiracy theory, may ano dito, merong maglilik, di ba? O kaya, baka mga nandispalko ng pera to, ng sindikato. Di ba? Kasi kung papatay ka, isa lang dapat. Isa lang. Sino lang yung may atraso? Hindi pwedeng 7 yan. Hindi pwedeng 7. May atraso lahat yan, di ba? So, in-execute ito. Yun yung sinasabi natin. Baka mamaya may alam ito mga to. Kasi tapos na yung giyera kontra droga nung diskarte ng Duterte na papatay ng Di ba? Sa panahon nila, may namamatay talaga. Ngayon, going back, kawawang mga pulis, hindi sila makapalag, hindi sila makaturo kasi pwedeng may dumali sa kanila. Diba? So, in aid of legislation, dun sa mga mambabatas, mga kaibigan, gagawa ako, alam nyo, mahirap kasi magsalita dahil mahirap lang tayo, di ba? Wala tayong boses dito. Hanggang ganito lang tayo. Hindi naman tayo, wala man tayo kapangyarihan. May solusyon dyan, mga kaibigan. Kung ako, mga kaibigan, ang tatanungin, may solusyon dyan. I wanted na magkaroon ng total independence, mga kaibigan, ang ating kapulisan. Ayokong under yan ng mga kaibigan. Ayoko na under sila ng politiko. That kung wala pong mga kaibigan ako wala, mga kaibigan, walang makakagawa nun na pwedeng baguhin yan. Lahat yan ia-under sa executive. Pero kung ako tatanungin, may way. Bibigyan natin sila ng independence. Di ba? So, meron ng hindi yung chief PNP, hindi natin ipapa-appoint yan sa presidente kasi susunod siya. Ngayon, ang PNP, magkakaroon siya ng assignment ng presidential task force. Yun lang yung susunod sa presidente. Pero yung PNP itself, mga kaibigan, I wanted the PNP chief itself to have a total independence. Ngayon, magiging unconstitutional ang galaw ng chief PNP kung wala siyang wala siyang warrant, wala lahat na court order, walang executive order. Doon siya magkakaroon ng violation. But then, hindi siya pwedeng tamaan. Kung ang trabaho niya ay partikular doon sa pagpapatupad ng mga lehitimong batas at may kapangyarihan siya na protektahan ang sarili niyang pulis. Mga kaibigan, poprotektahan niya si PO1, si Kernel, lahat yan. Mapoprotektahan niya. This time hindi kaya protektahan, right? Kapag may bagong politiko, hindi mapoprotektahan. Kapag may politikong abusado sa kapangyarihan, hindi niya kayang protektahan. Kasi gano'n ang sayaw ng politika sa bansa. May kailangan sumayaw na sistema sa ating politika na matagal ko na pong nakikitang mali. Di ba? So, well, anyway, that's just my opinion. Di ba? So, dito sa mga na-relieve, mga kaibigan, na mga pulis na ito, kawawa. Kawawa sila. Dahil bakit sila kanyo kawawa? Pagka napatunayan, mga kaibigan, na may pag-abuso, mawawala yung mga benepisyo nila. Nag-aral po itong mga ito. Nag-training. So, ano po ang worst case scenario ng mga kawawang pulis? Mapupunta po sila sa gun for hire. Sinasabi ko sa inyo yan. Ang criminology ay pag-aaral po na pagiging kriminal.
Alam niyo po ba yon na pag criminology tayo, pinag-aaralan natin kung paano mag-isip ang kriminal? Di ba? Ngayon, maririlib ito mga to, matatanggal yan. Ano kasunod yan? Magiging gun for hire o kaya magiging bodyguard ng politiko, gagamitin din pong gun for hire yan. Kasi marunong na pumutok eh. May koneksyon na yan. May mga kabrad na yan. Makakabili na siya. Makakapagbigay na siya ng marami. Mayroon na siyang leverage. Ito mga kaibigan, ayoko naman sabihin sa inyong bibigyan ko lang kayo ng kwento pero wala akong patutungkulan kasi mahirap na. Isang ordinaryong pulis. SPO1 lang, di ba? Hindi naman natin nilalang. SPO1. Pero nakakapagpasunod ng kernel. Nakakapagpasunod ng general, mga kaibigan. Sasabihin ko sa inyo yan. Ito andyan naman sila, makikinig yan. May mga nakikinig sa atin dito dyan. Sabihin yung sinungaling ako o sinungaling o hindi, di ba? Mayroon tayong kwentong SPO1. Nauutusan si Kernel, nauutusan si General. Paano niya nagawa yun? Di ba? Because of what? Connection. Money, power, leverage. Can you just imagine, mga kaibigan, kayang gawin ng isang SPO1 o kahit PO1, kayang gawin. Di ba? Yun yung sinasabi natin. Bakit kanyo? Yung sahod niya, hindi niya iniintindi. Kahit natanggal siya, halimbawa, itong kwento ko sa inyo, natanggal to, SPO1. Di ba? Natanggal siya. Sumunod na eksena, mga kaibigan, bumalik sa mga katropa niya kasi mayroon na siyang access, mayroon na siyang established communication sa mga yon. So bottom line, mga kaibigan, kung sumasahod si Coronel, kung sumasahod siya halimbawa ng sabihin mo ng 50, itong SPO1 may idinadalang kalahating milyon kada buwan. Di ba? May kalahating milyon kada buwan. Kanino siya susunod? Sinong Panginoon ni Coronel ngayon? Di ba? Yan yung sinasabi ko. Na kapag na-dismiss yung mga pulis, kakapit yan sa patalim. Di ba? Bakit sila na-dismiss? Ginusto ba nila yan? May mga pansariling, may kanya-kanyang dahilan yan. Pero itong particular na itong kwento, halimbawa lang in my conspiracy theory, itong mga narilib na ito sa Davao at kapag na-dismiss itong mga ito, meron silang pinanggalingan ng kwento, may pinaghugutan sila dito. Di ba? Kasi tinanggal sila eh. Sumunod lang sila sa utos. Later on, mga kaibigan, pag may access sila sa isang may impluwensyang tao, o sindikato, kakapit yung mga yan. Later on, yung ating mga koronel, mga general, napapasayaw na nila yan. Kung may kalahating milyon ka kada buwan on top of your salary, bakit hindi ka susunod? Ang kalaban ng pulis nandyan lang. Yan ang napakahirap na sitwasyon ng pulis. Kapag ang pulis, mga kaibigan, nagpakabayani yan, mamamatay siyang maaga. Alam ng pulis yan kasi criminology nga eh. Nag-aaral nga siya paano mag-isip ang kriminal. Therefore, ang pulis, mga kaibigan, do not expect na always lalaban sa agos yan. Hindi lalaban sa agos ng ganun yan kasi alam niya nga mag-isip ang kriminal. Therefore, si pulis, sige lang, hanggat binubuhusan niyo ako ng pera, hindi ako gagalaw. Kasi he needs to secure, mga kaibigan, yung security and safety ng kinabukasan ng pamilya niya. Kaya nga po, nagiging polluted yung ating inang bayan. Polluted tayo. Kaya po may mga maduduming pulis. Kaya nga, pag tinanong mo pulis, ang isasagot sa iyo niyan, kung makakausap mo halimbawa, ay isang pulis na crook. Sasabihin sa iyo niyan,
sinong may malinis na kamay sa amin? Magturo ka. Di ba? Sino may malinis na kamay? Sistema eh. Di ba? Bottom line, mga kaibigan, politiko, gagamitin pulis, madudumihan, politiko, mabango. Politiko lang ang mabango. Si mayor lang ang mabango. Pero si pulis, ano siya? Wala. Di ba? Naghihintay siya kung sino ang amo na sasalba sa kanya. Kapag may amo na ulit, ayun na. Para siyang aso ngayon na pinapasunod. Dapat ang sinusunod niya yung konstitusyon. Real talk na conspiracy theory yan, my friends. Medyo real talk na conspiracy theory yan. At kung may mga nakikinig sa akin na mga nandiyan sa PNP, kamutin nila ulo nila. Diba? Magkamot sila ng ulo. Kung hindi totoo sinasabi ko, tingnan nga natin. Di ba? Oo. Ano gagawin nyo, di ba? Sinasabi ko yan, medyo conspiracy theory, di ba? Mahirap na, maimbestigahan tayo, di ba? Pero yan ang totoong kwento. Saka makita SPO1, pinapasunod si Colonel, pinapasunod si General. Di ba? Yan po yung binabahagi ko sa inyo na dito po sa mga pangyayaring ito, una, ano po yung unang punto ng kwento? Meron pong grupo na malamang may sindikato dyan na baka may sisingaw kaya pinatahimik yung 7 drug suspect. At itong pagre-relieve naman sa police, do not expect na maglalaglagan yan. Hindi yan basta-basta maglalaglagan dahil meron po yang para yang rosaryo, yung mga pulis na yan. Hindi mo yan basta-basta malalaglag kasi magkakakonekta bitukan yan. Di ba? Pag may bumitaw pong isa dyan, weakest link yun. Yun yung mabibitaw, yun yung bibitaw, yun yung unang gagano. Kaya anyway, mga kaibigan, kung may mga politiko talaga, hindi nila gagalawin yan, yung sinasabi kong proseso. Kung ako, mga kaibigan, ang tatanungin at kung tunay ang isang mananalong presidente ng Pilipinas, ganun dapat ang gagawin niya. Bigyan niya ng total independence at ang ating konstitusyon dapat bigyan ng total independence ang PNP. Yun yung akin pong opinion dyan. And syempre kayo, malaya naman kayo. Ayoko naman pag-usapan na i-connecta itong kaso ng drugs na ito sa mga Duterte. Kasi syempre, doon lang tayo sa conspiracy theory na may nasagasaang sindikato malamang itong 7 napatay na to sa Davao, di ba? May baka lang, di ba? Mahirap na, di ba? May conspiracy theory. Pero kung sino yon, yung sindikato na yon, sino yung mga mabubulgar doon, labas na ako dyan. Bahala na kayo mag-isip. At kung ano man ang iniisip nyo, ano man ang opinion nyo rin, sarili nyong pananaw, i-comment down below nyo yan. At siyempre, nagpapasalamat po ako sa lahat na nagla-like, nag-share nitong ating review or sa particular na topic. And siyempre, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe para lagi kayong maging updated pa sa ganitong uri ng talakayan.